Nabilang mo na ba kung ilang regalo na ang natanggap mo sa tanang buhay mo? Nabilang nyo na po? Mga ilang beses na po kayo tumanggap ng regalo? Marami na po, hindi na mabilang. Sa mga natanggap nyo pong regalo, aling regalo po na tumatak sa inyong isip at sa inyong puso na kayo ay lubos na nasiyahan? Hindi ba lahat ng regalo ay nakakapagbigay ng saya? Kasi meron kang expectation. Kaya hindi ka nasisiyahan. Pero may regalo ba na natanggap ka na parang nasiyahan ka? Wow! Oo, ang ganda naman ng regalong ito. Oo, unique siya. Ang ganda. Ganun ba ang gusto niyong regalo, mga kapatid? Amen. Oo. Pero alam niyo ba, na ang ating pag-aralan ngayon ay higit pa sa mga regalong natanggap natin mula noon, at tatanggapin natin ngayon, at tatanggapin natin hanggang sa Christmas, at sa mga ilang taon pa. Higit ang regalo na ating pag-uusapan ngayon. Anong tawag dyan? The greatest gift. Amen po? The greatest gift. Alam niyo po, yung binasa natin talata ay hango po sa sulat ni John the Beloved. Si John the Beloved ay isa sa mga disipulo ni Jesus Christ, one of the disciples of Jesus Christ. Siya po ang pinakamalapit na disipulo ni Kristo among the 12 disciples. Siya ang pinakamalapit na disipulo ni Jesus Christ. At itong si John the Beloved, mga kapatid, hindi siya namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Kasi paborito nga siya ng ating Panginoon. Siya ay namatay sa edad po na 90 plus ang kanyang gulang. 90 plus yung kanyang gulang. Dahil marami po ang nakulto sa panahon ni John the Beloved, 50 years after na siya umakyat sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo, marami na po nagkamali sa mga doktrina patungkol kay Kristo. Marami na nagkamali, sabi nila si Kristo hindi naman talaga totoong Diyos, bakit si Kristo dapat sambahin? Sabi ng mga kapatid natin sa panahon na yon, John the Beloved, ikaw na lang ang natitirang buhay na disipulo. Pwede mo ba kaming sulatan? Ipakilala mo sa amin kung sino talaga si Jesus Christ? Alam niyo po, sumulat ang ating Panginoon, ang John the Beloved nito patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At pinatunayan ni John the Beloved na si Jesus Christ ay isang totoo, makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. So, we will go to our overview. Mayroon po tayong overview ng ating pong books, mga kapatid. Nasabi po dyan sa ating overview, the book of John presents Jesus as the divine Son of God, emphasizing His pre-existence as the Word in His role in bringing eternal life to those who believe. Ibig sabihin, ang pagkasulat ng book of John, mga kapatid, ay in-emphasize dyan na si Jesus Christ is the divine Son of God. Yung kanyang pre-existence, when you say pre-existence, Jesus Christ came bago nagsimula ang lahat, before the beginning of all things, naroon na si Kristo. Amen ba, mga kapatid? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Sabi ng John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Before the beginning of all things, Jesus Christ was already existed. Wala pang langit, wala pang buwan, wala pang lahat ng mga bagay sa daigdig na ito, visible and invisible, naroon na si Kristo. That's the pre-existence of Jesus Christ. Tayo wala tayong pre-existence. Nag-exist tayo nung tayo ipinanganak lamang ng ating nanay. Pero wala kang history bago ka ibinuntis ng iyong ina. Sapagkat tayo may pinanggalingan si Kristo from everlasting to everlasting to everlasting. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga kulto na si Kristo ay taong-tao lang. Hindi po. Bago siya naging tao, siya nasa kalagayan na siya Diyos. Kasama na niya ang Diyos from the beginning, from everlasting to everlasting. Amen ba, mga kapatid? Nasabi dyan, sa ating overview, sabi, unlike the other Gospels, hindi katulad ng iba mga Gospels, it focuses more on theological discourse, miracles, sevens are highlighted as the signs, and Jesus' I am statements
which reveal His divine divinity and identity. The book culminates with Jesus' crucifixion and resurrection, which provide salvation and demonstrates the victory over the world. Ayan po mga kapatid. Ang Book of John ay in-emphasize dyan yung kanyang pagka-divine, na siya ay talagang totoong Diyos. Ginamit niya yung word na 7 I ams. Alam niyo po yung word na I am? I am who I am. Ang Diyos lamang po ang pwedeng gumamit sa ganong kataga. Kaya yung mga Israelita, hindi po sila nagpapakilala na I am Robert, I am Estela. Hindi po, bawal po sa Israel yan. Kasi yung word na I am, Diyos lang po ang gumagamit nun. Ang ibig sabihin ng I am who I am, He is the Creator, the Almighty God, kapatid. Ay pagdating ni Jesus Christ sa daigdig nito, kaharap ang mga Parisiyo, kaharap ang mga Eskriba, kaharap ang mga tao, ginamit ng Panginoon yung word na I am. I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father in heaven except by me. Ginamit niyang I am the vine, you are the branches. I am the living water. I am the light of this world. Bakit? Pinatunayan ni Jesus Christ na siya yung divine God, na buhay na siya kasama ang Ama from the Old Testament. Before the Old Testament, Jesus Christ was already there. Sabi ng mga tao samantalang ikaw ay tao, nagpapanggap kang Diyos. Kaya mga Hudyo, dumampot ng bato para batuhin si Kristo. Kasi sabi nila, bagamat ikay tao, nagpapanggap kang Diyos. Bakit? Jesus Christ uses the word I am. Kaya I am the life and the resurrection. Sabi ni Jesus Christ. I am the vine and you are the branches. Puro po word I am, I am, I am. Kaya mga kapatid, ang Book of John, pinatunayan dito that Jesus Christ is the divine God. He is the Son of God. He is divine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Ay alam niyo po, itong pari po ng Israel, ang pangalan ay si Nicodemo. Siya ang pinunong pari ng Israel. Siya ang pinaka-archbishop ng Israel. Nakita ni Nicodemo na itong si Kristong ito, hindi ito basta-basta. Hindi lang ito basta guro o rabbi. Dahil si Jesus Christ, hindi lang siya nangangaral ng Word of God, kung hindi, He performs signs and wonders and miracles. Isang araw, isang gabi, gustong makipagtagpo ni Nicodemo, ang punong pari ng Israel, kay Jesus. Ayaw niyang makipagtagpo ng araw kasi natatakot siya, baka nahihiya siya kasi ang daming kilala siya bilang isang arsobispo ng bansang Israel. Hating gabi siya nakipagkita kay Jesus. Kaya itong ating binasang talata, naganap ito hating gabi. Pumunta siya kay Jesus. Sabi niya, Guro, gandang gabi po. Uy, nagulat si Jesus kasi nga pinunong pari ng Israel. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Sabi ni Nicodemo, Guro, Rabbi, naniniwala ako na ikaw ang guro na galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga nagawa mo malibang ikaw ay galing sa Diyos. Tama ba si Nicodemo? Tama ba siya? Tama? Sabi ni Jesus Christ, Nicodemo, verily, verily, I say unto you. John chapter 3, verse 3. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Bakit? Yung nakita ni Nicodemo, kapatid, ay patungkol sa kingdom ng Panginoon, na mayroong totoong guro na bumaba sa daigdig dito na tagapagligtas. Except a man be born again. Ibig sabihin ni Jesus Christ, para makita mo ng lubusan ni Nicodemo ang mga nagaganap patungkol sa anak ng Diyos, dapat ikaw ay ma-born again. Can you say amen? Hindi sinabi ni Jesus Christ,
dapat ikaw ay maging panatiko sa Judaism o sa relihiyon mo. Nagulat kayo si Nicodemo. Kakaiba itong mga sinasabi ng guro na ito ni Jesus. Alalahanin niyo po, parehas pong mga leaders ang nag-uusap. Si Nicodemo, punong pari ng Israel, hindi basta-basta padating sa batas. Sa interpretation ng law, sa writings ng law, sa practice ng law, grabe itong si Nicodemo. Sabi ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Kung born again na pala ang makakakita sa kingdom ng Panginoon, at saka kung born again na pala makakapasok sa langit, ang dami pala mapupunta sa impyerno. Pagkasabi sa katabi mo, mabuti na born again ka. Ang born again po, hindi po ito relihiyon. Ang born again po ay experience po ito ng isang taong kinahabagan ng Diyos, kapatid, na nakita mo na mahal ka ni Lord, nakita mo na si Jesus Christ namatay para sa iyo, nakita mo na si Jesus muling nabuhay, He is the life and the resurrection para sa iyo. Ibang relihiyon, hindi po nakikita yan, kapatid. Ang nakikita nila yung pagtupad. Ang nakikita nila yung pagsunod sa mga batas sa relihiyon, kapatid. Pero mga born again, nakikita natin yung kabutihan ni Lord. Amen! Yung habag ni Jesus Christ. Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. At ang sabi ni Nicodemo, Lord, paano may panganak uli ang isang tao? Hindi ba siya, papasok ba siya ulit sa kanyang sinapupunan? Sabi ni Jesus Christ, ang hina mo, umintindi. Hindi totoo. Guro ka pa man din at pinunong pari ng Israel, ang hina mong umintindi. O kaya mga kapatid, maraming mga religious leaders hindi naintindihan ang ating mga pinagagawa. Kahit pinuno ka pa ng pari, kung hindi ka na born again, hindi ka talaga makakaintindi. Si Brother John nga nag-share. Madre po na naging pasahero niya, sinira niya ng Word of God. Sabi ng madre, ano ka ba? Pari po ba kayo? Ay hindi po. Pastor po ba kayo? Hindi po. Ordinaryong membro lang po ako ng church. Mother, bakit po hindi niyo maipangaral ang tama? Nakasulat na sa Bible, bawal ang revolto, huwag magkaroon ng mga revolto at Diyos-Diyusan. Bakit po may mga revolto pa rin tayo sa simbahan? Ang madre po, hindi nakaimik, mga kapatid. Nakatungo daw na gano'n ang madre. Bakit? Hindi nila nakita kung ano ang totoong kaharian ng Diyos, kapatid. Pero si Nicodemo, nakita niya yan. Sabi ni Jesus Christ, ang hina mong umintindi. Guro ka ng Israel, head ka ng mga pari ng Israel, hindi ka makakaintindi. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Ibig sabihin, hindi ka na dapat ipinanganak pa sa laman. Dapat ang mga ipinanganak sa laman, dapat may panganak sa Espiritu. Kasi ang Espiritu natin ay patay sa harapan ng Panginoon. Kapag ikaw tumanggap kay Jesus Christ, ikaw ay mabubuhay. Ang iyong santong ang iyong Espiritu mabubuhay. Amen! Kaya sabi ng Ephesians chapter 2, yung mga nasa daigdig, they were walking dead, following the course of this world, following the darkness, the principality of this world. Mga buhay sila, pero patay sila spiritually. Pero pag tumanggap sila kay Jesus Christ, mabubuhay ang kanilang espiritu. Sila'y mabuborn again. Amen! And sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 7, Nicodemo, verily, verily I say unto you, you must be born again. Iba naman yung na-born again, naglalasing pa. Ay hindi talaga na-born again yun. Born againan lang yun. Iba rin yung born again ng babae pa. Born againan lang yun. Iba yung na-born again na naninigarilyo pa. Born againan lang yun kasi talagang totoo. Kung na-born again ka, iiwanan mo na lahat ng bisyo mo. Kung si Kristo naisuko niya ang kanyang buhay para sa'yo, sigarilyo mo dapat may suko mo sa Panginoon, bisyo mo dapat may suko mo kay Lord. Amen! Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya ang prayer ko po, Lord, maborn again si Saldi ko. Ang laki ng tithes din noon.
13 billion. Lord, maborn again si Alcantara. Pinag-pray niyo ba sila na makakilala kay Lord? Ang pinakasolusyon ng ating bansa, hindi kung sino-sino dapat maupo. Ang pinakasolusyon ng ating bansa, ang mga Pilipino, ang mga leaders, ang mga congressman, ang mga senador, ang ating mga pangulo, dapat sila ma-born again. Dahil walang born again na magnanakaw. Can you say amen? Isa lang ang Judas. At yun ay nagpakamatay na. Kapag na-born again ng tao, kapatid, nagiging giver. Pag na-born again ng tao, hindi na nagiging magulang. Pag nagtitinda siya ng isda, ang timbangan tapat. Amen? Kapag na-born again, nagiging mabait, nagiging mahabagin. Kapag na-born again. Kaya sinaysay na ng Panginoon, pinakita ng Lord, talagang tinadtad na ng Panginoon. Ang Nicodemo nito ng salvation verses, actually salvation verses po ito, tinadtad na ng ating Panginoon si Nicodemo. Ang sabi ni Jesus Christ, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Mga kapatid, yung pong talatang binasa natin, pinakita po dyan, verse 16, verse 17, verse 18 and 19, verse 20 to 21. Pinakita po dyan, verse 16, Jesus emphasized the greatest love of God. In-emphasize po sa verse 16. Verse 17, Jesus explained the purpose of God in sending Him into the world. Verse 18 and 19, Jesus expounds the centrality of salvation is only by believing in Christ Jesus or in Him. Verse 20 to 21, Jesus exposed the people who are doing wicked things and people who are practicing the truth. Ay, ang kanyang audience dito, nag-iisa lang. Sino? Si Nicodemo, punong pari ng Israel. Pinangaralan niya from verse 1 hanggang verse 21. Ito Nicodemo, dinescribe ni Jesus Christ, in-emphasize niya yung the greatest love of God. Ano yung greatest love of God? For God so loved the world. Nagtapos ba sa love? Anong ginawa? He gave. Sinong binigay? Sinong binigay? Si Jesus. Tanungin natin yung apo ni Kaini. Yan. Anong pangalan ulit ng apo ni Kaini? Sen Rojas. Lucas, Saint Lucas. So parang Saint Luke sa... Oo. Kani, kung may hihingi dyan kay John Lucas, ibibigay niyo po. Hindi, Pastor. Alam niyo po ba yung only begotten Son? Ang ibig sabihin po niyan ay the unique Son. Ang ibig sabihin na unique Son, walang katulad niya. Only begotten Son, Prototokos, the only begotten Son, kapatid, ay siya yung walang katulad. Kung ano ang God the Father, ganun din siya. Kung Diyos ang God the Father, ang Diyos Ama, Diyos din po itong Son na ito. Kung Creator ang God the Father, Creator din ang Son na ito. Kung from everlasting to everlasting ang God the Father at ang God the Holy Spirit, ang Son na ito ay everlasting din siya. Unique Son of God. Walang katulad niya, kapatid. But because of God's love, He gave His only begotten Son to you. Walang bayad. The best na regalo para sa iyo. Sabi diyan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him. Ang requirements po, manampalataya ka sa Kanya. Maniwala ka na siya ang Son of God. Maniwala ka na siya ang seven I ams. Maniwala ka that He is the life and the resurrection. Maniwala ka that He is the way, the truth, and the life. Maniwala ka that He is the vine and you are the branches. Maniwala ka that He is the light of this world.
He is the life and the light of this world. Whosoever believeth on Him should not perish. Bakit? May kaparusahan bang nakaatang sa'yo? Mayroon. Ang sabi naman ng kasulatan, lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa banal na kasulatan, may dalawang klaseng kamatayan. Ang unang klaseng kamatayan, yung paghiwalay ng iyong kaluluwa at espiritu sa iyong lupang katawan. Ang iyong kaluluwa at hiwalay sa iyong lupang katawan, magkakaroon ka ng physical death. Ang pangalawang kamatayan, yung second death, yun yung iyong kaluluwa at espiritu ay mapupunta sa lake of fire. Na doon, wala ng Diyos na mangusap sa iron. Wala ng kaibigan doon na iyong makakausap. From everlasting to everlasting, mahuhulog ka ng walang hanggan, kapatid, sa kalaliman. At may apoy na hindi namamatay from everlasting to everlasting. Lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan kamatayan? Physical death and spiritual death. Pinakasolusyon ng Panginoon, ang pinakasolusyon lang ng Diyos, kapatid, ay ang nasa kanyang anak na si Jesus. Hindi pera ang solusyon, kapatid. Ang solusyon ng Panginoon, hindi relihiyon. Pinuno nga ng Israel, ng pari ng Israel ang kausap niya. Ang iba, nagtayo ng iba't ibang relihiyon, yun daw ang solusyon ng problema sa kaligtasan. Hindi po relihiyon ang solusyon sa kaligtasan. Ang solusyon ng kaligtasan ay si Kristo lang. Amen? Whoever believes on Him should not perish. Bakit? May kapahamakan, may kaparusahan talaga ang tao. But have an eternal life in heaven. Wow! Greatest gift ba si Lord? Greatest gift ba si Lord? Ako'y nagulat nung nakaraan. Tumawag si Pastora Tess. Pastor, Pastora Tess, ano na po nangyari, Pastora? Wala na po si Joseph. Si Brother Joseph po ay nakakadalaw dati sa atin dito, nakakadalaw natin sa atin dati dito. Siya po ay mas bata pa sa amin ni Pastor Boy. Ano nangyari kay Brother Joseph, Pastora? Habang nagmamaneho po, parang Pasay, gumigiwang-giwang na po yung owner na minamaneho niya. Huminto po, yung pala na-atake na pastor. Lumabas ang dugo sa tenga, sa mata, bumubula ang bibig, na-atake na pala siya. Sabi ko, Pastora, ang buhay talaga ng tao sa daigdig may katapusan. Pakisabi nga sa katabi mo, kailan ka kaya? Sige nga, pakisabi nga. Kailan ka kaya? Oo. May sumagot ba? May sumagot? Ha? Wala. Kasi, hindi natin alam kung kailan yon. But it is appointed for man to die once and after this the judgment. Sabi naman ng kasulatan. Appointed. Ibig sabihin, wala sa panahon natin. Appointed yan. Sasabihin, ay ang bata pa nun, Pastor, ba't namatay? Appointed nga po eh. Pastor, ba't ang tagal naman niyang mamatay? Appointed nga eh. Ay, yung nanay ko po, 92 years old na. Minsan, may dementia kasi siya, minsan talagang nagdadala ng, nagbabalot-balot siya. Aalis ako. Ma, bigyan kita ng pera, ma. Bahala ka sa buhay mo, aalis ako. Ma, 1,000 man, babalik. Akin na na. Pero para may pandalaya yung pagka-demensya niya, di ba? Minsan parang alanganin talaga sa edad niya para mamatay, pero namatay. Meron namang talagang dapat ang ilibing. Hindi na mamatay-matay. It is appointed for man to die once. Malaking bagay at sobrang laki po ng sinusolusyonan ng Panginoon. Kasi nagkaroon ng kamatayan ng tao. Dinesign ng Panginoon ng tao na walang kamatayan, kapatid. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan at wala, ang tao po na mamatay. Isang nakakalungkot sa buhay ng tao, nagsisikap sa daigdig nito, nagsikap ka talaga. Grabe yung gabi, ginagawa mong araw, yung araw ginagawa mong gabi. Ayaw mo nang mamasal. Talaga nag-iipon ka, kapatid. Kaya ako, hanga po ako doon sa pag may nagkapera, pasal din kayo.
Amen ba mga kapatid? Pasyal din kayo pag nagkapera. Oo, wag lang puro tricycle, mag-grab ka naman. 200 lang naman minsan binabayaran mo. Oo. Mamasyal din kayo kapatid. Kaya may napaalam sa akin, Pastor, may outing kami ng aking pamilya. Sige! Kasi darating ang panahon, hindi ka na makapamasyal. Sabi ng Ecclesiastes, mahina na ang tuhod mo. Hindi ka na makaakyat pa sa hagdanan, kapatid. Darating ang panahon na hindi ka na talaga makakain ng crispy pata. Kaya pag may crispy pata, kumain ka na. Amen? Lahat naman mamamatay talaga eh. At isang pinakamalungkot, iiwanan mo ang ari-arian mo, yung pinag-ipunan mo sa bangko na napakatindi, lulustayin niya ng mga apo mo. At hindi lang basta lustayin niya mga apo mo yan. Pwede pa nilang pag-awayan yan pag hindi mo dinala dito sa Sunday school yung mga yan. Pwede pa sila magdimandahan, nakakalungkot. Pinundar mo ng matagal, lulustayin lang ng mga apo mo. Kaya dapat ang mga bata nakakailala na kay Lord. Para may magmamana at tama ang mamanahin sa'yo. Kaya talagang sikapin mo kapatid, ipakita mo yung totoo na Kristiyano ka. Mamuhay ka na ng tama. Kasi talagang pasamantala lang ang buhay sa daigdig. Life is too short. Napakaikli lang ng buhay. Paano mo ginagastos ang buhay mo? Napakaikli lang yan. Ang lahat na mamatay at pinakamalungkot pa, hindi lang maiwan mo yung asawa mo, anak mo, apo mo, kung may apo ka, maiiwan mo yung mga ari-arian mo, hindi lang mga material na bagay, pati katawan mo, iiwan mo yan sa sementeryo. Yung pinupunas-punasan mo, ang dami mo ng gastos, mga product ng Korea. Pag may nag-appear lang sa Facebook na binibentang sa pampaputi, order ka na kagad sa Shopee. Pinupunas mo na ngayon. Lahat yan, yung katawan mo na yan, na sinusumba-sumba mo pa, maiiwan yan, kapatid. Paano madadala mo? Anong solusyon ng Panginoon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an eternal life. Eternal life is a big blessing for us. Kung mayroon lang mag-o-offer ng eternal life dito sa daigdig na hindi siya mamamatay, si Elon Musk na ang unang mag-o-order. Si Bilyar, si Gokongwei, si Lusutan. Kahit anong mahal niyan, kapatid, bibilhin ng mga tao yung eternal life. Mahalaga ba ang buhay? Mahalaga. Kaya lang matatagpuan ng eternal life, hindi sa pera, hindi sa ari-arian, hindi sa sinumang tao, na kay Kristo lang po. Hallelujah! Woo! Na kay Jesus Christ lang ang eternal life. From everlasting to everlasting to everlasting. Na kay Kristo lang. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ. To live is Christ. And to die is what? Is gain. Bakit? Yung mga naglilingkod kay Lord, yung mga nabubuhay na nagsiserve kay Lord, naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, pag namatay sila, malaki ang kanilang makukubrang pension. Anong klaseng pension, kapatid? Pastor, anong klaseng pension? Eternal life in heaven. Mansion in heaven. Lantay na ginto ang dadaanan. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang gutom, sapagkat si Lord ang magpapakain sa atin doon. Palakpakan natin si Jesus Christ. The greatest gift. This is our outline. Dalawa lang po ang ating outline, kapatid. Ang una po, God's foundation of giving the greatest gift. The very foundation is love for all the people. Ang pundasyon ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang pinaka-foundation ay pag-ibig. Ang tanong, karapat-dapat ka bang mahalin? Anong dahilan para ka mahalin ng Diyos, kapatid? Dahil maganda apelyido mo? Herenusa, ang dami mga apelyido na talagang pang-Kastila. Pastor, karapat-dapat ako mahalin ni Lord kasi ang gwapo ko. Dito sa Pilipinas, gwapo ka. Pag dinala ka sa mga Arabo, hindi ka na gwapo.
Ilong mo pa lang, bagsak na. Ha? Di ba? Pastor, kasi matangkad ako. Matangkad ka lang sa Pilipinas. Pagdating sa Europe, unano ka. Ba? Pastor, dahil may pera ako, may kaya. Mayaman ka dito. Punta sa ibang bansa, di ka mayaman. Pera nga natin sa ibang bansa eh. Katumbas ng ating ng $1 eh, 59 na eh. Punta ka sa Singapore, magpabarya ka doon ng iyong pera. Bumili ka, kaperanggot lang yung perang dala mo. Wala sa itsura, wala sa pera. Bakit kami minahal ng Lord? Palagay mo, bakit kami minahal ni Lord? Alam niyo po sagot, bakit kami minahal ng Lord? Kasi mahal ka niya. Ang hirap sagutin, no? Bakit mo ako, Lord, minahal? Kasi mahal kita. Wala nang dahilan. Ang pundasyon ng kanyang pagbibigay ng bugtong na anak na si Jesus dahil mahal ka ni Lord. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka. Kaya sinabing mahal, hindi mura. Maraming nagre-regalo, ang mura ng regalo. Tapos sabi, mahal kita, sweetheart. Ito sa'yo, ukay-ukay. Si Lord, hindi nagbigay ng mumurahin. Mahal ang kanyang binigay. Sino yung mahal? Si Kristo. He is the begotten Son of God. He is God Himself, the Creator of all things. He gave unto you, because the foundation of God, of giving His greatest gift, is love. Mga kapatid. Kaya yung mga nagmamahal, yung may mga sweetheart na nagmamahal, pag nagregalo yan talagang, ano bang paboritong kulay niya? Inaalam pa yung paboritong kulay eh. Si Kuya Nestor nagtatanong-tanong yan, ano bang paboritong kulay ni Juanita? Naliligaw yan. Paborito ni Juanita yung medyo may mga bulaklaki ng konti. Oo, maghanap naman sa Divisoria si Kuya Nestor para lang ibigay yung bulaklaki na yun. Kasi gusto niyang i-please yung talagang kanyang mahal. Oo. Kaya si Lord, kapatid, binigay na niya ang the best, ang solusyon sa lahat, solusyon sa problema, solusyon sa sakit, solusyon sa kaligtasan, sa kamatayan. Si Kristo na ang kanyang binigay. He is the answer. Siya ang sagot ng lahat ng ating kailangan na kay Kristo na. Amen? He is the greatest gift. Hallelujah! Pangalawa, kapatid, God's purpose in giving the greatest gift. Sabi rito, ang purpose is to give the people eternal life in heaven, verse 16, to save the people from eternal punishment in hell, to justify the people from His judgment para pawalang sala ang tao. And verse 19 to 21, to give the people light from darkness. Sabi sa verse 17 and 18, sabi roon, tingnan niyo po, ang banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world should be saved through Him. Anong purpose ng pagpunta ni Kristo sa daigdig na ito? To save the world and not to condemn the world. Kung katabi mo, minsan hinahatulan ka niya. Ang tao nagkukondem, pero si Lord hindi siya nagkukondem ng tao. Amen? The purpose of God why Jesus Christ came into this world, not to condemn the world, but to save the world. Ang sabi rito, kapatid, verse 18, ang sabi sa verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe in is condemned already, because he has not believed in the name of the Son of God. And this is the judgment, verse 19. The light has come into the world, and people love darkness rather than the light, because their deeds, their works were evil. Yung lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay mawawala sa judgment ng eternal punishment. Pero yung mga ayaw maniwala kay Kristo, kapatid, sabi roon, they were already condemned or judged na sila, kapatid. Nahatulan na sila. Kasi ayaw nilang maniwala na parito ang liwanag na si Kristo, mas minahal pa nila ang kamunduhan sa daigdig nito kaysa kay Kristo. Totoo, hindi? Totoo. Ang tawag sa atin, mga buang agin. Andiyan na sila Bon Jovi, naghahaliluya na sila.
mga buang agin. Ayaw nila ng Bible study. Ayaw nila, ang gusto nila kalayawan ng kapatid. Yan ang sinasabi. Sabi sa verse 20, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ayaw nilang lumapit sa ilaw o sa liwanag kasi ayaw nilang ma-expose yung kanilang ginagawang mga kalukuhan. Kaya wala sila rito. Ayaw nilang lumapit sa gawain ng Panginoon. Ayaw nilang lumapit kay Kristo, kapatid. Nakakalungkot. Ang ating bansa, napakarami pong mga nasa kalayawan, hindi lang ang ating bansa, pati sa buong daigdig. Ang daming mga kalukuhang ginagawa sa buong daigdig, kapatid. Mas gusto pa nila ang kadiliman, ang kalukuhan, kaysa sa kabanalan at sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, verse 21, but whoever does what is true comes to the light, so that it may be clear, seen that his works have been carried out in God. Kaya pag sabi sa katabi mo, congratulations. Nandito ka. Amen? Nandito ka. Kung pakukwentuhin ka kung anong mga kapalpakan, mga pinagagawa mo dati, ikukwento mo. Hindi ka na natatakot. Bakit? Nasa liwanag ka na eh. Pero kung wala ka pa sa liwanag, itatago mo yun. Kahit yung mabanggit man lang ang konti, ayaw mo. Ka ba? Alam mo naman si kumari mo eh. Nagagalit agad dyan. Anong banggit-banggit mo na may girlfriend akong iba? Pero pag nasa liwanag ka na, di ba? Pag nakay Kristo ka na, hala! Ano yung mga pinagagawa mo noon? Pwede mo nang sabihin. Amen po ba? Eh, pagkatanong sa katabi mo, may tinatago ka ba? Sige nga, may tinatago ka ba? Yung iba hindi makatingin. Wala May tinatago ka eh. Ang mga totoong na born again lumalapit sa liwanag at gusto nilang mahayag ang kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. The purpose in giving the greatest gift, just to give people eternal life in heaven, to save the people from eternal punishment in hell, to justify the people from His judgment, verse 17 to 18, to give the people light from darkness. This is the central message from the text. Ito yung pinakasentro na mensahe mula sa text. God is love. Amen? Mapagmahal ba si Lord? Grabe ba pag-ibig ni Lord? God is love. God is the Savior of humanity. Siya ang tagapagligtas. Hindi si Gautama Buddha. Hindi si Aling Auring ang tagapagligtas. Hindi yung Papa sa Roma. Ang tagapagligtas po, si Kristo lang. Amen? Palapakan natin si Jesus. He is the righteous judge. Yung mga tumanggap kay Kristo, wala na sa paghuhukom. Pero pag hindi ka tumanggap kay Kristo, righteous judge si Lord. Bakit? Naparito ng anak ng Diyos, tinanggihan mo. Ibinigay na ang kanyang buhay para sa iyo. Pinasan ng krus ng Kalbaryo, hinagupit, tinadyakan, dinuraan, pero tinanggihan mo pa rin siya. Yan ang dahilan kung bakit ka paparusahan ng Diyos. He is the righteous judge. And sabi nito, He is the light of this world. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, verse 12, sabi ni Jesus Christ, I am the light of this world. He who follows me will never walk in the darkness but will have the light of life. Saan niya sinabi to? Sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Sabi ni Kristo, ako ang liwanag ng buhay. Ang sino mang sumunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan at buhay na may kaliwanagan. Can you say amen? Kaya pag sumusunod ka kay Lord, magliliwanag ang buhay mo. Amen? Pag sumusunod ka sa Panginoon, ang lahat ng iyong mga kalukuhan, maiiwanan mo. Pag sumusunod ka kay Lord, yung inyong karamutan, mababawasan. Amen ba, mga kapatid? Ayan. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, yung inyong kasungitan, mababawasan. Pastor, hindi lang mababawasan, wala na talaga akong kasungit-sungit sa katawan. Marami kasi mga bruha na ipinanganak bruha na sila tignan. Alam mo yung parang hindi mo makanti, talagang gaganon agad. Oo. Walang ganong Kristiyano. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Minsan po sa Mindanao Avenue, nahuli ako dyan ng isang Haggard ba tawag doon,
Yung pulis na may malaking motor, highway patrol, no? Pundi pala yung aking likod sa signal light. Umubertik ng ganun. Narangan ako. Sabi ko, hindi yata ako kilala nito eh. Pero siyempre, born naging ka. Binuksan ko. Sabi ko, sir, magandang tanghali po. Oo. Ibagan ang tingin sa akin. Sir, ano yung signal light mo, pundi? Sabi ko, ay opo, kasi kakukuha ko lang po ng sasakyan na to, sir. Oo, hiniram ko lang po talaga to, hindi po talaga sa akin to. Ay, sir, opo, pastor po pala ako. Meron na pa akong dadalawin na member na may sakit. Pupunta kaming istabi niyo ni Pastor Derry nun eh. Sabi niya, Pastor, elder din po ako sa church. Nagkaroon ako ng pag-asa. Saan po kayo, sir, umaaten? Sabi niya, sa Word of Hope po. Ay, ako po'y pastor ng Assembly of God. Pinakita ko kay ID ko. Sabi niya, Pastor, pagbibigyan kita ngayon. Pero bumili po kayo kaagad ng signal light mo. Kasi 5,000 po ang huli niyan, Pastor. Ay, salamat po, kapatid. Oo. Ay, Pastor, ito nga pala yung calling card ko. Nagbigay pa ng calling card. Oo. Sabi ko, Lord, salamat. Alam mo yung mabait ka, gagantihan ka rin na mabait eh. Pero kung ano ba yan? Harang-harang ka dyan. Sino ka ba? Kilala mo ba kung sino ako? Ay, baka sabihin sa'yo, magpakilala ka na. Sino yung nasa authority, dapat magpasakop tayo. Amen? Dapat mabait. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, kung mayroon mang nilalang sa daigdig nito na pinakamabait, ikaw yun, isang Kristiyano. Palapakan natin si Lord, kapatid. Application of the text, verse 16, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Na kailangan po nating manalig. Pag kayo binigyan ng regalo, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Yan, tanggapin. Kaya si Kristo, sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino man tumanggap kay Kristo at manalig kay Kristo, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Si Kristo ay regalo ng Diyos, dapat natin tanggapin. Amen? Anong dapat gawin? Dapat siya'y paniwalaan. Ano pang dapat gawin? Dapat siya'y sundin. Dapat siya'y i-obey. Upang mawala sa atin ang wrath of God. Ang puot ng Panginoon. And panghuli, in our conclusion, nasa verse 27, John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Ano ibig sabihin nito? Walang matanggap ang tao malibang ipinagkaloob sa kanya ito ng Diyos. Saan to apply, Pastor? Una, sa kaligtasan. Wala kang matatanggap na kaligtasan malibang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Ang kaligtasan po, si Kristo ay kaloob sa iyo ng Diyos. Kaya narapat lang na tayo magpasalamat, magpuri. Sa dami ng tao sa bundaigdig, isa ka sa nakatanggap ng matinding dakilang regalo. Amen ba mga kapatid? Palapakan natin si Lord. Pangalawa, sa mga material na bagay, malibang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, walang matatanggap ang tao. Yung iyong tinatangkilik ngayon kapatid, kaloob ng Diyos yan. Trabaho mo, negosyo mo, kaloob ng Diyos lahat yan. Because He is the one who gave you the ability to produce wealth. Kaloob lahat mula sa Diyos yan. Na dapat siya ay pasalamatan. Amen ba mga kapatid? The greatest gift of all is Jesus Christ. Amen po ba? Gesture lamang po yung ginagawa natin. Nagbibigay tayo ng gift, nagdadala tayo ng ating mga regalo sa mga kapatiran. Gesture lang po yun. Pero ang pinakalaman po nun, dahil may Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo sa iyo at sa akin. Amen po? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po manalangin sa Diyos. Hallelujah. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Because the very foundation of giving us your greatest gift, Lord, is your love. Thank you, Lord, for loving us. No requirements at all. No
qualifications. Because our qualifications, dear God, ay hindi po makakapasa sa iyo. Thank you, Lord, for giving us your Son, the Lord Jesus Christ, the unique Son of God, Panginoon. And thank you for the purpose of giving us your greatest gift. Thank you, Lord, for the eternal life. Thank you, Father God, for saving us from eternal punishment. Thank you, Lord, for saving us from the judgment, eternal judgment. And thank you, Lord, for giving us light. Light that will shine in the darkness. Lord, marami pong salamat. Kailangan po namin ang iyong liwanag, Panginoon. Lalo na po sa bansang Pilipinas, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, ngayong araw nito, pinasasalamatan po namin. Hindi namin binabaliwala, tinitignan namin that this is more than money. This is more than a material gift. Lord, na pinagkatiwala niyo po sa amin, the greatest gift is your Son, the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for giving us your Son. He is the only way. He is the truth and the life. Marami pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Lord, sa iyo po ang papurit na walhati sa pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen and Amen.